Amen. We got a good music this afternoon. Amen. I hope that music prepares our heart for the listening of the Word of God. In this church, there's no substitute for the preaching of the Word of God. We love music, we love God's uplifting music, but there's no substitute for the Word of God. Amen. Amen. Alright, tayong lahat ay tumayo at tayo magpapatuloy sa ating usapin kaya ng mula kaninang umaga pa. Okay? Are you ready? Alright, basahin natin. Habang binabasa ko, pakasundan nyo na lang sa inyong Biblia. Umpisahan ko sa verse 16 down to verse 26. So, ubusin na natin para malaman nyo yung kanyang pinanggalingan. Bago magkaroon ng bunga ng banal na Espiritu ng Diyos sa buhay natin, anong pinanggalingan? How it happens? Paano nangyari yun? No? So in verse 16, Galatians chapter 5, this I say then, walk in the Spirit, and ye shall not fulfill the lust of the flesh. For the flesh lusted against the Spirit, and the Spirit against the flesh, and these are contrary. Magkalaban yung lust and the Spirit. The one to the other, so that ye cannot do the things that ye would. Kahit gusto mo, dahil ayaw, pinipigilan ka, dahil sa iyong kahinaan, hindi mo pa rin magagawa yung gusto mong mangyari. Kaya nga may exhortation dyan. Si Apostol Pablo, no? Sa Ephesians chapter 5, yung binasa natin kanina, Ephesians chapter 5, in verse 18, be filled with the Spirit. Okay. Sabi dyan sa verse 18, but if ye be led of the Spirit, ye are not under the law. Now the works of the flesh are manifest, which are this. Ito, ang flesh, pag nag-manifest, magbubunga ng iba't ibang kasalanan, which are this: adultery, fornication, uncleanness, lasciviousness, idolatry, witchcraft, hatred, variance, emulations, wrath, strife, seditions, heresies, envyings, murders, drunkenness, revelings, and such like, of the which I tell you before, as I have also told you in time past, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Yung gumagawa na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. But the fruit of the Spirit, dito tayo kumuha ng ating pag-aaral, but the fruit of the Spirit is what? Love, then joy, then peace. Yung tatlong bagay na yan, mahalaga. Alam niyo kung bakit? Yan ang binigyan ko ng emphasis. Kasi yung long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, temperance, nakapalaob na yan dun sa love. At ito yung binabalangkas natin ngayon. No? And against such, there is no law. We don't need the law. No? Hindi na natin kailangan yung law ng Diyos kung tayo ay puspos ng banal na Espiritu ng Diyos. If we live in the Spirit, let us also walk in the Spirit. Kung tayo ay namumuhay para sa Espiritu, kinakailangan nating lumakad ayon sa kalooban ng banal na Espiritu ng Diyos sa atin. Let us not be desirous of vainglory, provoking one another, envying one another. Avoid it. Para ma-avoid po natin yung mga vainglory na yan, yung walang kabuluhang mga bagay, we need to be filled with the Spirit. And that's the title ng ating pinag-uusapan. Be filled with the Spirit to level up your, ano nga yan? Yung love. Andun pa lang tayo sa love, kinakalimutan niya na agad. Alright, sabi ng Ephesians chapter 5, verse 18, and be not drunk with wine wherein in excess. This wine
yung paglalasing ay para lang ito sa mga walang pananampalataya sa Diyos. Instead, sabi ni Paul, but be filled with the Spirit. Mapuspos tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Sabi ko nga, ang illustration dyan, nakita niyo itong baso na to? Filled ba siya ng water? Hindi. Meron siyang bakante. No? Ganyan din yung banal na Espiritu sa atin. Kinakailangan mapuno tayo, mapuspos tayo ng banal na Espiritu para walang bakante sa puso natin. Para hindi na tayo maguyo ng kaaway ng dyablo. Punuin natin ang ating sarili ng banal na Espiritu ng Diyos. It only means kinakailangan nating sumunod sa buong kalooban ng Diyos sa buhay natin. Alright, tayo sandaling pumikit at manalangin. Dakilang Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, nagpupuri po kami, nagpapasalamat sa mga salita mo, Panginoon Diyos, na napag-aralan po namin kayo ng mamaga. At ngayon ay muli po kami mag-aaral, pagpapatuloy ng aming pinagbubulayan, minimeditate yung mga salita nyo. Na, pag naintindihan po namin, patulungan niyo po kaming maunawaan at anuman pong maunawaan po namin, ay maisabuhay naman po namin. O Diyos, kayo po ang magsalita sa kalagitnaan po namin. Gamitin mo lamang po ang bibig ng lingkod, Panginoon Diyos, at patuloy mo pong abutin ang aming pangangailangan sa hapong ito. Lalo tigit sa aming mga first-time visitors, bigyan mo po ng bukas na puso at isipan, maging handang sisidlan ng inyong mga banal na salita, na siya pong lalago sa puso at isipan ng bawat isa. O God, maraming salamat po. Ibinabalik po namin ng buong kapurihan, ang kaluwalhatian po sa inyo, at patawad sa bawat pagkakasala at pagkukulang po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Please be seated in the presence of God. No? Namnamin natin ang presensya ng Diyos. No? Sabi ko nga kanina, we need to be filled with the Spirit to level up our love. It must be our love to God and the people, both the people of God and the unbelievers. No? We are being commanded to love our enemies. No? So kaya kinakailangan nating mag-level up sa bagay na yan. At para mag-level up tayo, para mag-grow tayo, we need to be filled with the Spirit of God. I hope nakikinig po tayo. Kanina ay natapos natin yung, andito tayo sa 1 Corinthians chapter 13, balikan natin. 1 Corinthians chapter 13, kanina ay natapos natin yung verse 6. Kung naalala nyo pa. Sabi sa verse 6, rejoice it not in iniquity, but rejoice it in the truth. Dapat masaya tayo sa totoo at hindi tayo masaya sa kasinungalingan. Amen. Malalaman mong puspos ka ng banal na Espiritu kung ikaw ay masaya sa katotohanan. Pero kung nagsasaya ka sa kasinungalingan, wala ang banal na Espiritu dyan. I hope you're listening. Hindi ko na babalikan yan. Kung gusto nyo marinig mamaya, yung umpisa niyan ay pakinggan nyo na lang po yung ating LFB Live kayo ng umaga. And then sabi niya sa verse 7, this is charity. Para sa mga bago, yung charity dyan, it means yun yung other language, other term ng love. English is love, pero sa Greek word ay agape. It must be the highest form of love. The highest form of love in Greek word is agape. Nang ibig sabihin ay charity. Sabi diyan, charity suffereth long, and its kind. Charity invadeth not. Charity vaunteth not itself. It is not puffed up. Yun sa verse 14. Sa verse 5, verse 4. Verse 5, doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. Sa verse 6, rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. Then sabi niya sa verse 7, beareth all things. When you say beareth all things, pag sinabing bear it is to roof over, that is to cover with silence, or endure patiently, or
It can forbear all things. No, yan ibig sabihin yung bear with all things. No? Kaya niyang pagtimpian ang lahat ng bagay. Kaya niyang pigilin ang kanyang sarili. Meron siyang pagpipigil, paghuhunos dili sa lahat ng bagay. Yan yung ibig sabihin nun. No, bago mo gagawin yung isang bagay, oy, teka, maghunos dili ka muna. Yun, nakakarinig tayo ng ganung pananalita. Oy, ibig sabihin nun, oy, mag-isip ka muna bago mo gawin yan. Pigil-pigilan mo yung sarili mo. I hope nakikinig po tayo. So, yung true love, yung agape, ay kaya niyang batain ang lahat. No, bear it all things. And then sabi niya, believe it all things. Meron siyang pananampalataya, nag-e-entrust siya, kinukumit niya yung trust niya, pinaniniwalaan niya, pinanampalatayanan niya ang lahat, lalo na sa kapartner mo. No, kung ano yung sinabi nung spouse mo, ng husband mo, ng wife mo, ibig sabihin, paniwalaan mo. No? Inaasahan ko, tayong mga married couple, hindi naman tayo magsisinungaling sa ating mga asawa. Maliban na lang kung meron tayong tinatagong kasalanan. Kaya pag nagsabi naman ng totoo, sinabi ng mister mo, sinabi, yan naman ang totoo, ay paniwalaan mo. Huwag mong pagdudahan yung totoo, hinahanapan mo siya ng kasinungalingan. Hindi nga. Minsan ganun, dahil nasanay na tayo nagsisinungaling sa atin yung ating husband o yung ating wife, parang ayaw na natin maniwala. Pag nagkaganon, nawawala dun yung totoong essence ng pag-ibig. So, ibalik lang natin yung essence ng totoong pagmamahal. Amen. And charity, not only bear it all things, but believe it all things. And then sabi niya, hope it all things. Pag sinabing hope it, yung pinaasahan, to expect or confide all things. Inaasahan lahat, whether it be bad or whether it be good, inaasahan niya may darating. No? At ano man yung darating na yan, ang pag-asa niya dyan, pagka-problema man, hindi ito darating sa akin na walang solusyon. Yan, nakita mo naman, sa mathematics, walang problema, walang problem na walang solusyon. So, ganyan din sa buhay ng tao, sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, hindi tayo bibigyan ng problema na hindi natin makakayanan. Tandaan po natin yan, kasi kaya tayo bumibigay, nakakalimutan natin yun. Nakakala natin, nasa atin na, binagsakan na tayo ng langit at lupa, nakalimutan natin, kaya may mas malaki kang problema, akala mong mas malaki ang problema mo, kasi mas may malaking tiwala sa iyo ang Diyos na makakayanan mo yan. Kaya instead na magreklamo ka, ano na naman ba itong problema na ito, magpasalamat ka kasi pinagtiwalaan ka ng Diyos ng malaking problema na kaya mong batain. I hope you're listening. Kaya whether it be bad, whether it be good, inaasahan natin merong gagawin ang Panginoon. Sabi ng Bible, Romans 8:28, all things work together for good for those who love God. Di ba? Lahat ng bagay, nagkakalakip-lakip doon sa mga tao, mga Kristiyanong nagmamahal sa Diyos. Whether it be good or whether it be evil, ang mananampalataya ay nagpapasalamat sa Diyos. Kasi alam natin, ito'y may layunin sa buhay natin. Meron kang pasaway na asawa, sige lang. May itinuturo sa iyo ang Diyos. Meron kang pasaway na anak, may itinuturo sa iyo ang Diyos. Amen. So I hope naunawaan po natin yung ating pinag-uusapan. Naunawaan po ba natin? Okay, wag po kayong mag-alala, hindi tayo magtatagal, konting-konti na lang ito. Sabi diyan, not only bear with all things, believe with all things, hope with all things, but endure it all things.
Pag sinabing endure it for all things, pag sinabing endure it is have fortitude or perseverance. Yan yung endure it all things. Ibig sabihin yan, katatagan ng loob or tibay ng loob sa lahat ng bagay. Huwag kang bibigay. Tatagan mo ang loob mo. Kaya nasa iyo yan, kaya mong i-endure yan. Ano mang problema mo ngayon, huwag kang mag-alala, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Panginoon. You just need to be filled with the Spirit. Kapatid, hindi ka mapupuspos ng banal na Espiritu ng Diyos kung tutulugan mo ako ngayon. Huwag kang aantukin, huwag kang kukurap, huwag kang pipikit. Kasi pag pumikit ka, maya-maya lang pagbubuhol-buhulin ng diablo yung pilik mata mo. And before you know it, kahit gusto mo nang idilat, hindi ka na makakadilat. Amen. Wake up! Ang ganda-ganda na pinag-uusapan natin eh. Pero pag pinag-uusapan naman yung mga crush mo dyan, buhay na naman yan. Pag pinag-uusapan na dyan, si ano? Buhay yan. Pero dahil hindi ka pa, medyo hindi pa. Tinutulog-tulugan mo pa. Huwag kang matulog, kapatid. Amen. And then sabi niya sa verse 8, charity never faileth. Charity never faileth. No? Yung faileth is to drop away. Be driven out. Be driven out of one's course. To lose or become inefficient. Charity never faileth. Hindi kailanman naging inefficient yung totoong pagmamahal. Ang totoong pagmamahal hindi nagbibigay ng kabiguan. Hindi bumabagsak. Hindi nauubusan ng kakayahan. Yan ang ibig sabihin ng charity never faileth. Kaya pagka umibig ka, siguraduhin mong totoong pag-ibig yan. Kasi ang totoong pag-ibig, anuman ang mangyari, it can never fail. Na? Huwag mo sabihin, umiibig na ako. Tapos sasabihin mo, mahal na mahal ko talaga siya. Tatay, nanay. Parang hindi na ako mabubuhay pag wala siya. Halika dito anak, pakibatukan ka lang. Mabatukan lang kita. Kung hindi mo nga nasabi sa nanay mo yan, hindi mo nga nasabi yan sa tatay mo, nay, alam mo, kung wala ka, siguro hindi ako nabuhay. Tapos nakilala mo lang sa online. Naka-chat mo lang, I love you ka lang, tapos nagpakita ng mga picture na ang tawag doon, filtered naman. Tapos akala mo flawless. Yung pala naka-filtered lang. Tapos I love you na ka. I love you ka na. Baliktad pa. Sabihin mo, hindi ko na kayang mabuhay na wala siya. Utot mo. Ha? Sabihin mo sa nanay mo yan kasi kung hindi ka inalagaan ng nanay mo mula pagkabata, hindi ka nalalaki ng ganyan at sobrang laki pa nga yung iba sa inyo eh. Dahil yan sa pagmamahal ng magulang nyo, lalo na ng mga nanay nyo. Tapos, ipagpapalit nyo yung magulang nyo, yung nanay nyo, sa isang tao na minsan mo lang nakilala. At sasabihin mo, hindi mo na kayang mabuhay na wala siya. Ano siya? Yung ba'y nagpakain sa'yo? Yung ba'y nagpaaral sa'yo? Bumili ng damit mo? Para hindi ka mabuhay na wala siya? Kaya mo lang naman nasabi yun, nakatikim ka ng ibang klaseng pagmamahal.
Kaya nga yung mga young people dito, tinuturuan kayo, kung hindi ka pa mag-aasawa, huwag kang mangligaw. Huwag kang magpapaligaw kung babae ka. Kasi anong ipapakain mo pag nagkatuluyan kayo? Ha? Ngayon, pabata na ng pabata. Pabata ng pabata yung early pregnancy. Alam mo, ang nakakamangha dito, dun sa Quezon na pinanggalingan namin, 12 years old. After 3 months nang siya ay niregla, nag-aasawa na. Para bang inaantay niya lang magkaregla siya at mag-aasawa na siya? Kaya kayo mga konsumtidorang nanay at tatay, pinababayaan niyo yung mga anak niyo ligaw-ligawan. Basta sa bahay, magulang mag-isip kang mabuti. Lalo na lagi kang wala sa bahay. Patutuloyin mo yung manliligaw ng anak mo, kabata-bata pa. Di ba? Ano ba namang klaseng kaisipan yan, magulang? Ha, pag may pumasok, manliligaw ka dito, ilang taon ka na? 12 po. Halika dito. Umuwi ka sa inyo, ha? Pasalamat kayo. Wala na akong anak na babae na teenager. Ha? Mga magulang, unawain po natin yung ating pinag-uusapan. Ha? We need to be filled with the Spirit to level up our love. Kanino? Sa Diyos at sa tao. Amen. Because charity never faileth. Alam niyo ba yon? Oh, kaya nga sabi ni Paul, charity never faileth, whether there be prophecies, they shall fail, whether there be tongues, they shall cease, whether there be knowledge, it shall vanish away. Amen. Merong yung propesya, matatapos yan. Yung tongues, hihinto yan, yung language, mawawalan yan ng kwenta balang araw. Yung knowledge, yung ating kaalaman, anumang na-acquire natin na knowledge mula sa sanglibutan ito, matatapos yan, mawawala yan, it shall vanish away. But charity never faileth. Amen. Sabi niya sa verse 9, for we know in part and prophesy in part. We know something from the past, we know something from in the present and in the future, but it's just a small part. It is just a small part sa buhay po natin. Because it's all temporal. Ano mang na-acquire nating knowledge mula sa edukasyon ng sanglibutang ito, lahat dyan ihinto. Lahat dyan matatapos. I hope we're listening. Then sabi niya sa verse 10, but when that which is perfect is come, then that which is in part shall be done away. All those temporal things has gone away. Tapos na ang kasasaad nun sa Ilocano pa. Tapos na ang istorya nun, no, sa Bisaya pa. Tapos na ang bagay na yan. No? That was more than 2,000 years ago nang ang Panginoong Hesukristo inaiwan niya yung kanyang trono sa langit, nag-anyong alipin, nagkatawan tao, nag-anyong alipin para ano? Para bayaran yung kabayaran ng ating kasalanan na dapat papunta tayo sa impyerno. At salamat sa Panginoon dahil sa pag-ibig na yan, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Kaya tayo narito, kaya tayo nag-i-enjoy ng buhay na walang hanggan, dahil yan sa pag-ibig ng Diyos sa atin.
Kapatid, unawain nating mabuti ang pag-ibig ng Diyos. Kung kaya tayo napupunta sa ano-ano klaseng pag-ibig dahil hindi natin naunawaan yung pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen. Yung mga bagay na sinasabi dito ni Paul, tapos na yan. Ha? Sabi niya sa verse 10, but when that which is perfect comes, then that which in part shall be done away. Tapos na yung kapanahunan na nagpo-prophesy. Yung tao wala nang prophesying ngayon. Bakit? Complete na yung Bible. This is complete revelation of God. Tapos na nag-prophesy yung mga propeta. Babasahin na lang natin, maunawaan na natin yung kalooban ng Diyos sa atin. Tapos na yung panahon ng pag-i-speaking in tongue. Meron ng international language na English. Lahat tayo nagkakaintindihan sa English language. I hope we're listening. Ano mang wisdom na na-acquire natin, ano mang knowledge na na-acquire natin, has come to an end. And it shall come to pass. It will come to pass. Lahat yan ay lilipas. And there is only one thing na hindi lilipas sa mundong ito. And what is that? The Word of God. The Word of God or God Himself, hindi siya kukupat ni hindi siya lilipas. That's why we need to be filled with the Spirit and level up your love, level up our love to God and the people of God. Amen. And then sabi ni Paul sa verse 11, para ma-check mo kung ikaw ay nagle-level up, sabi ni Paul, when I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. But when I became a man, I put away childish things. Huh? It takes man to be a man. Sabi ko kaninang umaga. Not just a male, but a man. It takes manliness to manhood. Amen. Kailangan ng totoong lalaki dito. Magpakalalaki tayo. He must be a matured man to be able to put away these childish ways in his life. Kailangan mag-matured ang isang tao para maialis niya yung kanyang childish ways. Mga kapatid, kung matagal-tagal na rin tayong Kristiyano, hindi na bagay sa atin yung patampo-tampo. Pangbata lang yan. Pag may nag-aaway na bata, dahil nagtatampuhan, normal yan kasi mga bata. Pero pag yung matatanda nagtampo-tampo, hindi yan normal. Childish yan. Sabi ni Paul, when I was a child, I spake as a child. I understood as a child. I thought as a child. Nag-iisip ako na parang bata. Pero ngayong ako'y matanda na. Iniwan ko na yung mga kabataan na yan. Yung ugaling pagkabata na yan, iniwan ko na. Kapatid, kung nasa atin pa ito, ganitong matanda na tayo, ang tanong ko lang, kailan mo iiwan yan? Tell me. Kung kailan ka magle-level up sa totoong pag-ibig mo sa Diyos at sa tao. Kailan mangyayari yan? Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi ngayon, kung hindi ngayon, kailan pa? Kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na wagas. Kailan? Kung hindi ngayon, kailan? Baka maubusan ka ng panahon. Hindi na panahon ito ng patampo-tampo. Panahon ito ng pakikipag-usap. You need to be a man. Quit you like me.
mag-ugali tayong parang tunay na lalaki, kahit na mahina yung loob natin, laksan natin ang loob natin. Lalaki tayo. Ang pangit na mangyari dito yung mas malakas pa ang loob ng mga misis natin, ng mga kababaihan kaysa sa kalalakihan. Pag tama, na hirap tayong gumawa ng desisyon. Pag mali, ang bilis-bilis. Hindi yan pag-ugali ng lalaki. Makikita mo pa yan sa babaeng pabago-bago ang isip. But let me tell you this. A double-minded man is unstable in all his ways. Pag pabago-bago ang isip mo, unstable ka, sabi ng Bible, sa lahat ng bagay, sa lahat ng pamamaraan mo, unstable ka. You need to fix your mind. You need to be a man, a matured man. Kuhanin natin yung exhortation ni Apostol Pablo sa bagay na ito, mga kapatid. Amen. Alam niyo ba, na dati, akala natin, yung toleration is just our expression of our love. Sa mahal natin. Whether sa asawa mo o sa mga anak mo. But let me tell you this. Toleration is not love. Yung pagto-tolerate, wala dun yung totoong pag-ibig. Amen. Tingnan mo, yung hindi tayo aware na yung ating mga anak, minsan napapabayaan natin yung napapalagpas natin yung kanilang mga pagkakamali. Anyway, parang petty things lang naman, maliit lang na bagay yan. Pinapalagpas natin, tino-tolerate natin. No? At ang hindi natin alam, sa maraming panahon na nato-tolerate natin sila, nag-build tayo ng anak sa loob ng tahanan na spoiled brat. Alam mo, tinignan ko yung meaning ng spoiled brat. Binigyan ako ng ganitong meaning. Pag sinabing spoiled brat, it is an ill-mannered, immature person. Ulitin ko. An may sakit. Ill-mannered, may sakit sa pag-uugali. Ibig sabihin niya, galing sa pag-iisip. Immature person. Malalaman mo yan na yung anak mo ay spoiled brat. Hindi siya tatanggap ng salitang no mula sa'yo. Pag sinabi mo dyan sa kanya, no, don't do that. Hindi ka papansinin yan. Gagawin niya lang yung gusto niyang gawin. Ibig sabihin niya, pag pinabayaan mo yan, nagmumold ka ng isang spoiled brat sa loob ng tahanan. Ha? Hindi yan tumatanggap ng no. Instead, sila pa yung nagsasabi ng madalas sa'yo na no. Gusto mo to? No. I don't like that. Gawin mo to? No, I don't do that. Siya yung madalas na nagre-refuse, siya yung madalas na nagsasabi sa'yo, no. Amen. These kids are being more into receiving than giving. Mas gusto nilang tumanggap kesa magbigay. Spoiled kids are unappreciative of what you are doing for them. Hindi nila ma-appreciate yung ginagawa mo sa kanila. Hindi nila na-appreciate yung ginagawa natin sa kanila, mga magulang. Yan na yung mga spoiled brat na bata sa ating tahanan. Ha? Instead of saying please, hindi sila nasasanay magsalita ng please. Hindi sila nasasanay magsalita na thank you. Instead, ang nakasanayan nilang salita, give me, give me, give me this, buy me this. Mga bilma yan. Bill mo ko niyan, bill mo ko niyan. Yan yung mga spoiled brat
sa loob ng tahanan. Kaya kapatid, pag nagpalaki ka ng ganyang bata sa ating tahanan, pag hindi mo na maibigay, at malaki-laki na yan, gagawa na yan ng paraan para magkaroon siya. Kasi nasanay na siya lahat ng ginugusto niya, makuha niya. That's the problem. Na unaware tayo na nakapag-mold tayo, na nakapag-build tayo ng spoiled brat na bata sa loob ng ating tahanan. Maririnig mo sila, they're mocking you, your words, and even the Word of God. Kapatid, parents, don't raise spoiled brat children in your home. Don't misuse the word love by tolerating the wrong doings of your children in the home. Huwag natin mamaliin ang interpretasyon niyan. Yung definition niyang love na yan. Naakala natin love pag tinotolerate natin sila sa kaya natin silang pagbigyan. Instead, ang command sa atin ng Bible is, train up a child in the way he should go. And when he is old, he will not depart from it. That's the Bible. We ought to believe the Bible, kapatid. Dapat na maniwala na tayo sa salita ng Diyos. Ang totoong nagmamahal sa kanyang mga anak ay nagdidisiplina. May magandang halimbawa sa atin ang Diyos, ang Panginoong Jesucristo mismo. The writer of the book of Hebrews, sabi niya sa Hebrews chapter 12, verse 6, of whom the Lord loveth, He chasteneth. Chasteneth, He disciplined. Dinidisiplina ng Diyos yung mga anak niyang minamahal niya. Amen. Kaya nga sabi ni Pastor Hill, last men's conference, tolerance brings dominance. Pag nag-tolerate ka ng mali sa loob ng tahanan, magiging dominant yon. Later on, magiging dominante yon. It will begin, mag-uumpisa doon yung manipulation. Dahil na-tolerate mo minsan, uulitin niya dahil kaya niyang, pwede to. Uulit-ulitin niya, nagtotolerate ka, uulit-ulitin niya, and before, hindi mo napapansin, minamanipulate ka na ng sarili mong anak. I hope you're listening. No? Alam mo, sabi ko nga sa inyo, napakaganda mag-aral ng Bible, yung makinig ka habang hinihimay-himay yung salita ng Diyos at kukunin natin yung applicable sa atin. And besides, lahat ng salita ng Diyos ay applicable sa atin. Maaaring hindi mo pa siya nakikita ngayon kasi wala ka sa ganung kalagayan. Pero minsan isang araw baka mapunta ka sa kanyang kalagayan. That's why kailangan natin lagi ng salita ng Diyos. We need to grow. We need to level up. Amen. Tandaan natin, if you tolerate the wrongdoings of your children, or pag itolerate mo yung wrongdoings ng iyong spouse o ng iyong asawa, lalaki man o babae, o yung iyong kapatiran, yung totoong magmamahal ay wala doon. Because the Bible is always true. When the Bible says, open rebuke is better than secret love. Diba? In Proverbs chapter 27 and verse 5, yung nagsasaway, higit pa yun sa nagtatago ng higit pa yun sa nagtatago ng pagmamahal.
Open rebuke is better than secret love. We should not tolerate sins in our home. And we could only do that if we are filled with the Spirit. Magagawa lang natin yan na hindi mag-tolerate ng kasalanan sa loob ng ating tahanan kung tayo ay puspos ng Espiritu ng Diyos. For us to level up our love to God. For us to level up our love to people. Do not tolerate sins. Kahit saan man tayo naroon, huwag tayo magtotolerate ng kasalanan. Amen? Yung matagal na nating narinig na kasabihan, behind a successful man, there is a woman. Di ba, no? Totoo ba yun? Totoo ba yun? Parang hindi kayo kumbinsido nun eh. Totoo ba yun? Behind a successful man is a woman. No? Kaya yan ang trabaho ng wife. Aid siya, support siya sa kanyang husband. Pag nag-success, anumang tinahak na landas ng kanyang asawa, ibig sabihin yun, dahil merong assistant sa likod nung lalaki niyan. No? Pero alam mo ba, sabi ni Pastor Hill, behind a weak man. Makinig kayo. Sa likod ng weak man, ibig sabihin sa likod ng mahinang lalaki, there is a wicked woman. Pag nagpahina-hina tayo mga lalaki, tayo mismo ang nagbibigay daan para yung ating mga asawa ay gumawa ng maling desisyon. Pag nagpahina-hina tayo, bibigyan natin ng rason yung ating mga wife ng magdesisyon ng mali kasi nagkamali na tayo. Alam niyang mali tayo, pero dahil tayo ang iniisip, tayo ang responsible eh. Bahala ka dyan. Pinasok mo yan, lusutan mo yan. Hindi kita papakialaman dyan. Pinasok mo yan, lusutan mo yan mag-isa. No? Kaya hindi ito, wag tayong magpahina-hina mga lalaki. Pag nag-desisyon tayo, dapat siguraduhin natin na tama yung desisyon natin. Huwag natin hayaan mag-desisyon yung wife natin. Kasi pag pumalpak, gusto nating sisihin ang wife natin. Kapatid, hindi natin pwedeng sisihin yung wife natin kung siya ang pinag-desisyon natin dahil tayo yung leader ng tahanan. I hope we're listening. Tayo ang responsable sa loob ng tahanan, mga lalaki. Tayo ang accountable sa family natin. Pananagutan natin ang ating wife, yung ating mga anak sa Diyos. That's why we need to be strong. Kaya kinakailangan natin mag-level up. Kinakailangan talaga natin magpakalalaki. Amen. Huwag natin hayaan bumagsak yung ating mga wife dahil sa sarili nating kahinaan. Kayo naman mga wife, pag alam nyo nangihina yung inyong mga husband, trabaho nyo yan kasi assistant kayo. Kaya kayo assistant, pagka alam nyo napapagod na nababothered na, nangihina na, gusto nang huminto, nandyan ka sa likod, nagpupus, sige pa, kaya mo pa yan. Hihilutin kita, paglulutuan kita, gagawin ko lahat sa ito, ipagpaplansya kita ng damit, sige lang, punta ka lang, sige lang, sumama ka sa men's conference. Gagawin mo yung responsibility mo, wife. Para yung asawa mo hindi manatiling
weak. Amen. I hope we're learning. I hope may natututunan po tayo sa pinag-uusapan po natin ngayon. Again, be filled with the Spirit and level up your love to God and people. That's point number 1. Dalawa na lang. We're done. Be filled with the Spirit and level up your joy. But the fruit of the Spirit, yung binasa natin kanina, is love, then joy. Joy. It should be joy on the things of God. If we will be filled with the Spirit of God, the fruit of love and joy will come out naturally mula sa atin. Amen. Mga kapatid, yung totoong pagmamahal ay galing sa Diyos. Kaya yung puspos ng banal na Espiritu ng Diyos ay laging masaya sa anumang sitwasyon. Nakikinig ba kayo? Sabi ko, masaya yung isang Kristiyano na puspos ng salita ng Diyos. Palagi. Lagi mong makikitang masaya yan. Bakit puspos ng salita ng Diyos? May problema man yan, masaya pa rin yan. Bakit puspos ng banal na Espiritu ng Diyos? Siya ay masaya sa anumang sitwasyon. Hindi siya masaya dahil nakikita niya lang yung crush niya. Hindi siya masaya kasi napapaboran lang siya. Hindi siya masaya kasi na-promote lang siya. Na regular lang siya sa trabaho. Hindi yan yung totoong kasiyahan. Kaya siya masaya kasi alam niya na siya ay ginagamit ng Panginoon. Kaya kahit yan may problema, masaya yan. Kahit yan may problema, sumasamba pa rin yan sa Diyos every Sunday, every Thursday. Pag-stop yan, sumasamba yan every Saturday. Masaya yan sa pakikinig ng salita ng Diyos. Masaya yan na nananalangin palagi. Hindi natutulog pag nananalangin. Tulad ng ginagawa ng iba sa atin. Amen. Masaya yan tuwing siya ay nag-aakay ng kaluluwa. Masaya yan na nakakapagbigay ng kanyang tithes and offering. Kapatid, pag hindi ka nalungkot na hindi mo nalagay, na ibigay yung tithes and offering, delikado yun. Huh? Masaya tayo dahil alam natin nakakasunod tayo sa kalooban, sa buong kalooban ng Diyos sa atin. Amen. I hope naunawaan po natin yung ating pinag-uusapan. Si Apostol Pablo, may magandang testimony patungkol sa joy na yan. No? Si Apostol Pablo yung sumulat ng Book of Philippians na ang layunan neto ay pasalamatan yung mga Kristiyano sa Philippi dahil dun sa binibigay nilang regalo while si Apostol Pablo ay nakakulong sa Roma. And then sumulat siya sa mga Kristiyano sa Philippi na sinasabi niya in Philippians chapter 4 verse 4, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice to the Lord always, and again I say rejoice. Rejoice to the Lord always, and again I say rejoice. Alam niyo ba yun? Pag hindi mo yan naawit na masaya ka, hindi ka talaga masaya. Amen. Si Apostol Pablo ang nagsabi noon, nung siya ay nakakulong, paano mo mai-imagine yung isang nakakulong na masaya?
sa loob ng kulungan. Sino ang nagpapasaya sa kanya sa loob ng kulungan? Ibig sabihin, walang ibang nagpapasaya sa buhay ni Apostol Pablo, kundi ang presensya ng Diyos, presensya ng Panginoong Jesucristo sa buhay niya. Alam mo kung bakit tayo nilulungkot minsan? Nawawala yung presensya ng Panginoon sa atin. Nawawala yung pagkapuspos natin ng banal na Espiritu ng Diyos. Kaya nawawalan tayo ng gana makinig ng salita ng Diyos minsan. Alam mo ba yun? Ha? Kaya nawawalan tayo. Ha? Ng gana sa pakikinig ng salita ng Diyos. Amen. Si Apostol Pablo, makinig na tayo kay Apostol Pablo. Ha? Maniwala na tayo sa experience ni Apostol Pablo. Ano man ang ini-enjoy natin ngayon? Ha? Ano man ang ini-enjoy natin ngayon na galing sa labas? For sure, that is temporal. Kasi yung joy, yung totoong joy, nanggagaling sa loob. Kung ang nagpapasaya sa'yo dahil lang sa nakikita mo, hindi yan totoong kasiyahan. Kasi yung totoong kasiyahan, nanggagaling sa loob. Naunawaan niyo po yung sinasabi ko? Kasi lahat ng nakikita natin ay temporal. Ha? Paano ka magiging masaya? Kung ang kasiyahan mo lang ay puro bisyo. O masaya ka kasi may kainuman ka ngayon, ay pagkatapos niyan. O pagkatapos mong malasing, masaya ka pa kaya? Ha, gagapang ka na po uwi. May masaya ba doon? Pagising mo kinaumagahan, may hangover ka. Masaya ba doon? May kasiyahan ba doon? Temporal na kasiyahan. Pero may dulot na kalungkutan. I hope you're listening. Ano mang bisyo ang inaalagaan mo? Ha? Yung ML mo na yan? Tigil-tigilan mo na yan. Magdudulot yan sa'yo ng kalungkutan later on. Maniwala ka na kay Brother Richie. Dating addict yan. Wala pang ML nun. Ano ba ang laro nun? Lahat ng laro pinapatulan niya. Basta sa computer. Addict eh. Addiction ba yan? Opo, addiction yan. Oy, makinig kayo. Hindi lang drugs, hindi lang alak, hindi lang sigarilyo ang nakaka-addict. Kaya nakaka-addict yung sigarilyo dahil sa caffeine. Kaya nakaka-addict yung alcohol dahil sa alcohol, sa yung alak. Kaya nakaka-addict yung kape, yung 3-in-1, dahil may caffeine din yan. Caffeine ay main ingredients rin yan ng shabu. Kaya nakaka-addict. Di ba yung iba sa inyo, addict sa 3-in-1 ngayon? Kapatid, yung ginagawa mong pagka-addict sa 3-in-1, anti-cancer yan. Antay-antayin mo lang magkaka-cancer ka. Kaya kung ako sa'yo, iwasan mo na yan. Ang tunay na inumin ng tunay na lalaki, brewed coffee. Brewed coffee na walang asukal. Yung mga nag-aasukal, may pagkabayot pa yun. Ano nagpapasaya sa'yo? Girlfriend mo? Masaya ka dahil may girlfriend ka? Masaya ka dahil may boyfriend ka? Masaya ka ngayon dahil may pera ka? Masaya ka, nagkakapag-travel ka kung saan mo gusto mag-travel? Masaya ka dahil marami kang barkada sa labas? Masaya ka dahil meron kang kasayawan, katiktukan? Masaya ka dahil malagi kang may kalaro sa basketballan? Tuwing pupunta ka sa mall sa araw ng linggo, masaya ka? Kapatid, temporal lang yan nakasiyahan. And don't allow yourself to enjoy anything in this world without discerning the works of the Spirit from within. Ulitin ko, don't allow yourself to enjoy anything in this world
without discerning the works of the Spirit from within. Amen. You can enjoy anything in this world. Pwede mong ma-enjoy ang lahat ng bagay sa ibabaw ng lupang ito. Ang tanong ko lang, where is the Spirit of God? Where is the Holy Spirit? Nasaan yung banal na Espiritu ng Diyos? Mga kapatid, let's enjoy the things of God unto eternity. Yung mga bagay na nagpapasaya sa atin, patungkol sa Diyos, yan ay pangwalang hanggang buhay, pangwalang hanggang kasiyahan, hanggang sa langit madadala natin yan, kapatid. But the things of this world, may katapusan palagi. Never enjoy on the things of this world which bring you sorrows at the end. Tignan mo mabuti. Ini-enjoy mo ngayon yung paninigali mo. Ini-enjoy mo ngayon yan. No? Pero, antay-antayin mo lang. Maya-maya may cancer ka na sa baga, sa esophagus. Yung tatay ko, namatay dahil sa cancer sa vein, sa ugat. Yung ugat niya, nagbara yung nicotine dito sa parting binti. Ha? Yun ang ikinamatay niya. Cancer. I-enjoy mo ngayon yan. Pero may katapusan yan. May kalungkutan. Cancer. I-enjoy mo ngayon yung pag-inom ng alak. Sa langit wala nang beer. Kapatid, hindi ka talaga makakatikim ng alak sa langit. Kasi hindi ka rin naman mapupunta doon. Sa impyerno, wala rin yung alak sa impyerno. Hindi mo rin may enjoy. No? Tingnan mo, magpakalasing ka, mag-enjoy ka sa alak ngayon, maya-maya. Yung liver mo, yung kidney mo, sira. Di ba? Why? Because it's all temporal. Ha? Nakikinig kayo? Pag in-enjoy mo yan, may katapusan yan. Kayo mga sugarol, gustong-gusto nyo magsugal kahit wala ng pera, magnanakaw kayo ng pera. Ha? Ang katapusan yan, poverty. Magnanakaw ka na kasi wala ka nang maisugal. Naalala nyo yung na-addict dun sa casino na sinunog niya yung casino at nagpakamatay. Naubusan na yun ng pangsugal eh. Pero dating may magandang trabaho yun. Ha? Enjoy mo yung pagsusugal, sige lang. Kayong mahihilig sa mga chika babes, mahilig kay pasing, dumadaan pa kay pasing bago umuwi sa bahay. Na-enjoy nyo ngayon kasi bata pa. Pero it will bring you broken family. Asa na ngayon yung kasiyahan? Tatanda ka na walang pamilya. Amen. Mahalaga yung pamilya kasi kasama mo yan sa pagtanda mo. Pero pag nawala yung pamilya mo na yan, pagtanda mo, ikaw yung isang matanda na miserable. Ha? Kaya huwag tayong magpakadalubhasa sa mga klase ng bisyo na yan. Ha? Yung kaadikan mo ngayon sa drugs, ha? Sa susunod niyan, meron ka ng tama. Nakakasira yan. Nakakasira yan ang ulo. Marami na po ako nakita niyan. Hanggang ngayon, may nakikita pa rin ako. Huwag mong hayaan na ma-enjoy mo yung bagay na yan and later on, magkakaproblema ka sa sarili mong pag-iisip. Huwag mong antayin maranasan yung naranasan ni Brother Richie na kinakailangan mo pang halos i-rehab ka na para lang mapahinto ka dyan sa pagka-addict mo sa computer games na yan. Sa ML na yan. Ikaw na bata ka, huwag mong masyadong i-enjoy. Huwag kang mag-enjoy ng boyfriend mo ngayon.
Dahil sa batang edad mo na yan, baka makaranas ka rin ng early pregnancy. Ang pangit dito, yung hindi ka pa pala handa, nung meron na, nag-isip ka ngayon, na patayin yung bata sa sinapupunan mo. Hindi ka pa naman ready. Di naging criminal ka pa. Di nagdulot palalo sa'yo ng kalungkutan. Ha? Young man, huwag ka masyadong mag-enjoy sa girlfriend mo ngayon. Baka sa murang edad mo, magkaroon ka ng responsibilidad. Kinakailangan mong mag-hard work, magko-construction para may ipakain ka sa anak mo, na anak ng misis mong 12 years old. Ha? Huwag mong hayaan yan. Kahit yayain ka pa, kita tayo sa kanto, holding hands tayo. Huwag kang pauto kay Satanas. Ha? Lahat yan ay temporal. Huwag kang mag-enjoy ng mga temporal na bagay dito. Pahalagaan mo yung mga merong eternal value sa ibabaw ng lupang ito. That's why we need to be filled with the Spirit to level up our love to God and people and our joy on the things of God. Amen. Number 3 and last. But the fruit of the Spirit is what? Love. Then joy. Then peace. Peace to all people. We need to be filled with the Spirit to level up not only our love to God and people, not only our joy on the things of God, but peace to all people. Kapayapaan sa lahat ng tao. Romans chapter 12, sabi niya sa verse 18, if it be possible, as much as I lie it in you, live peaceably with all men. Mamuhay tayong mapayapa. May kapayapaan sa lahat ng tao. If it be possible, hanggat maaari, magkaroon tayo ng kapayapaan sa lahat ng tao. Sabi ni Paul sa mga Colossians chapter 3. Colossians chapter 3. Sabi niya sa Colossians chapter 3 and verse 15, sabi diyan, and let the peace of God rule in your hearts, to the which also ye are called in one body, and be ye thankful. Sabi ni Paul, and let the peace of God rule in your hearts. Yung peace ng Diyos, kapayapaan ng Diyos, ang maghari sa ating puso. Diba? Ha? At maging thankful tayo, sabi ni Apostol Pablo. Diyan tayo tinawag. Tinawag tayo ng Panginoon, hindi lang para maligtas, inilagay pa tayo sa kanyang katawan, sa kanyang iglesia. We need to be filled with the Spirit para magkaroon ng kapayapaan na mula sa Diyos na nagro-rule ng ating buhay. Tandaan nyo, yung puso natin mahalaga eh. Kaya nga pinapaingatan yan sa atin ng Diyos. Ingatan, gabayan, guardyahan natin yung ating puso. Kasi kung hindi diyan, di nang gagaling yung masamang pag-uugali natin, yung masamang lumalabas sa bibig natin, galing yan sa ating puso. For with the abundance of the heart, mouth speaketh.
Kaya nga mahalagang mapuspos tayo ng banal na Espiritu ng Diyos. Kasi kung ano yung nasa loob, kaloob-looban natin, yan yung lalabas sa puso, sa bibig natin. Kaya hindi tayo magsasalita ng masakit sa kapwa natin. Never. Alam mo kung bakit nagkakaroon ng miscommunication? Nakikinig ka kasi sa usap-usapan. Matagal ko nang sinasabi sa inyo, bago ka ma-offend sa isang salitaan na nagparating sa'yo, siguraduhin mo munang tama yung nakarating sa'yo. Ang liwaliwanag ng illustration yan, kahit ngayon pwede nating gawin eh. Pero hindi ko nakukuhanin yung time. Nakita mo yung laro? Ha? Alam mo, bakit minsan nadidisgrasya yung mga sundalo sa field? Ha? Sabi nung nasa kasi kadalasan sa army, 7-man team or 9-man team sa SF. Pag 7-man team, ibig sabihin yan, ano yan? Ranger yan. Tapos meron yung lead man, tapos yung sa dulo, ang tawag doon ay tailman. Yung lead man, siya yung forward observer. Siya ang titingin ng lahat ng naobserbahan niya. Nung naobserbahan niya, meron siyang nakitang kalabaw. I mean, ang nakita niya pala kalaban. Sabi niya, sa sumunod, second man, may kalaban. Sabi ng pangatlo, may kalaban. Sabi ng sumunod, may kalabaw. May kalabaw. May kalabaw. Yung nasa dulo, relax na kasi kalabaw lang eh. Kaya namamatay. Bakit? Mali yung naipasa eh. Kaya nga, hindi naman tayo ganun eh. Hindi mo naman kinakailangan ipasa para makarating sa dulo. Ang kailangan mo kung ano yung narinig mo at pinarating mula dito sa gitna ito, pwede ka namang dumirekta ano nga yung sinabi mo. Tama ba yung narinig ko? Sabi daw ni sinabi mong gwapo ako? Para malaman mo kung totoong sinabi niya. At kung na-offend ka, at nasabi niya, mayroon siyang chance ang mag-sorry sa'yo. Hindi yung hahatulan mo na lang siya dahil sa mali niyang ginawa. Ang bantayan natin, yung pagkakamali natin, huwag yung pagkakamali ng iba. Kasi lahat tayo may sariling pagkakamali. Tell me, meron bang perpekto sa atin? Wala. O ba't ka magpapa-apekto sa imperfection ng kapatid mo? Samantalang imperfect ka din. Imperfect din tayo. Magkakamali din tayo. Maari yung kahinaan niya, hindi ko kahinaan. Pero ako, may sarili din akong kahinaan na pwedeng maka-offend sa ibang tao, sa ibang Kristiyano. Kaya ang magandang bantayan yung ating sariling kahinaan. At yun ang palakasin natin. Ang sabi ni Apostol Pablo, kung saan ako mahina, doon ako malakas. And I can do all things through Christ, which strengtheneth me. Kaya nagawa ni Apostol Pablo yung gusto niyang gawin dahil sa kalakasan na ibinibigay ng Diyos sa kanya. Tayo kaya ang bilis natin manghina. Nakikinig tayo sa bulong-bulungan. Makinig tayo ng salita ng Diyos. Huwag kang manalig sa bulong-bulungan. Manalig ka sa Diyos. Amen. I hope the message is clear. Sabi ko nga sa yung tatlong bagay lang na yan. Yung fruit of the Spirit, love, joy, peace. Peace is one of the fruit of the Spirit, a Spirit of God sa buhay po natin. And peace always comes from within. Peace is not about the absence of troubles or problems. Tandaan natin yan. Ang kapayapaan ay hindi ito dahil wala tayong problema. Huwag kang maging masaya dahil wala kang problema. Dapat maging masaya ka kahit may problema ka. Ha? Malalaman mong mapayapa ang buhay mo sa panahon na ikaw ay may problema. Ang ganda ng illustration na makikita mo isang tao in the midst of storm, nakatayo.
Sa gitna ng unos, sa gitna ng bagyo sa kanyang buhay, nakatayo pa rin, nagpapatuloy. Amen. Kalmado siya sa gitna ng kanyang mga problema. Hindi mo siya malalamang may problema. Kasi kalmado siya. Hindi mo lang alam na mas malaki ang problema ko sa iyo sa problema mo. Di ba? Hindi niyo nakikita eh. Pero mas malaki ang problema ko sa iyo sa totoong buhay. Pero mas malaki ang problema mo sa sarili mo. I hope you're listening. But my question is, what bothers you? Ano ba nakaka-apekto sa iyo? Ano nakakagulo sa iyo? Nagbibigay kaguluhan sa iyo? At nakaka-apekto sa mga taong nakapaligid sa iyo? Anong bagay yan? Ba't hindi mo i-deal? No, hindi pa naman huli ang lahat. Lahat naman tayo ay nagkakamali. It's a matter of changing your mind. Repentance, change your mind. Repent. Change your mind towards God. Just be filled with the Spirit. And peace from within will come out naturally. It will manifest in our life. Pag hindi mo nakita yung kapayapaan sa isang tao, ibig sabihin, hindi Spirit-filled yan. Pero yung Spirit-filled man, madali lang ma-discern. No? Kung yan ay Spirit-filled na Kristiyano. Bakit? Laging may kapayapaan. Pero yung taong walang kapayapaan, sigurado, walang Spirit na nagpupuspos sa kanya. Walang peace eh. Sabi ni Apostol Pablo, dapat lahat tayo, meron tayong peace. Peaceable life sa lahat ng tao. Lalo na sa kapatiran. Sabi ng Biblia, no? Especially to the household of faith. Kung gagawa ka man ng mabuti, gawan mo ng mabuti lahat ng tao, lalo na yung mga kasama mo sa pananampalataya. I hope the message is clear. Is the message clear? Peace from within, quietness from within, silently influence others even in the midst of the storm. Ulitin ko. Peace from within could silently influence others even in the midst of trouble or storm or problem. Ano mang gamitin mong salita. Yung makita ka na mapayapa ka sa kabila ng parang walang problema itong taon to, makaka-apekto yan sa nakakakita sa iyo. Yung nalaman mo, ang laki pala ng problema ng taong to, parang wala siyang problema. Tapos ang problema mo, kung ito lang, tapos nagbabother na ako. Kapatid, sabi ko nga nakaranas kami ng hirap, yung mga anak ko nakaranas sila, na wala kaming makain sa lamesa. May trabaho ako pero walang makain. Bakit? Nasagad sinagad ako Ay nalahayaan ng Diyos na isagad ako para lalo akong lumapit sa Diyos. Pero tuwing magdadaing sila, sabi ko, just pray. You just pray. Sa panahon na wala kaming kapera-pera, dumating yung ano ba yan? Undoy ba yan? Undoy. Maraming nawala ng bahay, nawala ng pagkain. Na umaasa lang sila sa relief goods. Pagkatapos ng bagyo, ang dami namin pagkain kasi yung mga isda nila doon nilagay sa likod ng bahay namin. Timbang isda. Wala kaming pera pero meron kaming pagkain. Yung iba na wala ng bahay, na wala ng pagkain, kami maraming pagkain pagkatapos ng bagyo. Yan yung peace. Kapayapaan sa gitna ng problema. Ibig sabihin, ang Diyos ay may tinuturo lang sa atin. Kung nakakaranas man tayo ng problema, may tinuturo sa atin ng Diyos. May purpose lagi yan.
At yan ay palagi sa ating paglago. At pag may nakatingin sa atin yung ating mga anak, pag nakita tayo kung paano tayo mag-deal sa problema, mai-influensyahan natin sila. Kung ano yung nakita nila sa atin, na tayo ay hindi na nag-worry, makikita ito ng ating mga anak, hindi rin sila mag-worry. Pero kung ikaw na magulang ang nauna nag-worry, anong i-expect mo sa iyong mga anak? Di lalo ng tagirgir yan. Kaya hindi na natin alam kung anong pa-impluensya ang binibigay natin sa mga anak natin. Silently nakakapag-influence tayo sa kanila. Kaya yung peace na meron tayo, silently nakakapag-influence tayo sa kanila. I hope the message is clear this evening. Be filled with the Spirit and level up your love to people, to God and people. Level up your joy on the things of God, and level up your peace to all people. This is my last question. Ano na kayang level ng pagmamahal mo sa Diyos ngayon? Anong level na? Check mo sa sarili mo. And how do you enjoy the things of God? Paano mo na-enjoy yung mga bagay na para sa Diyos? Masaya ka pa ba na pupunta sa church? Habulin mo yung time para hindi ka malate? O masaya ka pero late ka pa rin? Masaya. Masaya. Let's enjoy the things of God. Ha? What level of peace from within? Ano na ang level ng kapayapaan sa iyo? Meron ka. Ano nang level? Ha? Konting problema, tagirgir? Konting problema, tawag sa mama, tawag sa papa, tawag sa lolo, tawag sa lola? Anong level na yung peace meron tayo? From within. Ha? Ikaw lang ang makakasagot niya. Pero kung alam mo may kahinaan ka sa bagay na yan, love, joy, peace, bakit hindi tayo lumapit sa Panginoon? At humingi tayo ng tulong sa Panginoon para mag-level up yung ating totoong pagmamahal, para mag-level up yung ating joy sa gawain ng Panginoon, para mag-level up yung ating kapayapaan sa lahat ng tao. I hope the message is clear. Tayo pong lahat ay tumayo at tayo pong manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Salamat po muli sa natapos po namin pag-aaral mula sa ibang banal na salita. Thank you so much, so God, for your word. Thank you for the message. I pray, patuloy po itong pagpalain sa puso sa isipan ng bawat napapagod. Binabalik po namin ang kapurihan, ang kalwalatian po sa inyo. Tawad sa bawat pagkakasala sa pangalan ni Jesus. Amen.